Ako nga po pala si Love, isa sa mga silent listeners ng inyong YT channel, and I've been a solid listener since na-discover ko po kayo a couple of years ago. Nasa elementarya po ako nang mangyari ito. Kashare ko po sa room ko kasi noon yung younger brother ko. Magkatabi kami sa iisang bed na matulog and napapansin ko bumabangon po siya sa kalagitnaan ng gabi o kung hindi man ay madaling araw. Ang napapansin ko pa nga noon ay palagi po siyang umuupo sa edge ng higaan namin. Ilang beses ko po itong binaliwala, pero nang minsang naisipan ko na ring bumangon at lapitan siya para tanungin kung ano nga ba ang ginagawa niya ng ganoong oras, ang sagot niya ay ginigising daw siya ng kaibigan niya at nakikipagkwentuhan. Tinawanan ko lamang po yung sagot niya hanggang sa napatigil ako dahil parang may mali talaga sa nangyayari. So deep inside, tinago ko po talaga si Red yung takot ko kasi alam ko na may nakikita siya na hindi ko nakikita. Hanggang sa kami nga po ay lumalaki na rin at unti-unti ko na rin pong niyayakap yung katotohanan na may special na ability ang aking younger brother, lalong-lalo na nang mapansin ko na kada namamatayan kami ng relative, ang lagi po niyang sinasabi ay kasama pa rin daw po namin ito kahit na sa oras ng lamay. Sinabihan ko na lamang siya na wala naman siyang kausap at baka nananaginip lamang siya kaya niyayaya ko na lamang siyang matulog. Pero ang sabi niya sa akin ay hindi pa daw po tapos magkwento yung kaibigan niya at talagang meron kaming kasama. Tinuturo pa nga po niya yung direksyon kung nasaan niya ito nakikita. Natakot talaga ako noon pero pinilit ko pa din na matulog kaming dalawa. Ang panakot ko pa nga ay isusumbong ko siya kina mama kinabukasan, pero sabi lamang niya sa akin, "Ate, gusto mo ba silang makita?" Ngunit kinontra ko siya at sinabi kong wala naman akong dapat makita, pero ng oras na iyon ay talagang mabilis ang tibok ng puso ko. Bigla na lamang niya akong hinawakan, sabay turo pa sa harap ko at sabi, "Ayan siya oh." At pagtingin ko talaga si Red, may lalaki na nakakatakot ang muka na nasa aking harapan ngayon. Konting-konti na lamang talaga ang distansya niya sa akin at halos magkahalikan na kami. Hindi ko lamang po alam kung naaagnas o sunog ang kanyang muka pero natatakot talaga ako habang tinititigan iyon. Agad ay tumayo ako at binuksan ang ilaw sa kwarto. Tumakbo ako papalabas ng kwarto namin at nagsumbong kina mama. Simula nun, ewan at kung bakit maging ako ay nakakakita na rin ng mga multo. Hanggang ngayon, hindi ko pa rin po ma-explain kung dahil ba ito sa kapatid ko. Pero ang nakikita ko kasi talaga si Red ay hindi ganon kalinaw. Hindi ko alam kung dahil lumalabo lang ang aking mata o talagang pag tumatanda ka nga'y unti-unti na rin silang nagpapakita. Umalis na rin kami sa bahay na iyon. Yung chismis na mga kapitbahay namin dati na kesyo may namatay daw talaga sa bahay na iyon na matandang lalaki pero hindi daw nila alam kung ano ang kinamatay ay parang unti-unti ko nang pinaniniwalaan. Napagtatagpi-tagpi ko kasi ang lahat ng deskripsyon lalong-lalo na sa mga kwento nila at sa aking nakikita. Ang susunod ko naman pong kwento
ay nangyari po sa aming office na matatagpuan sa Ortigas. Maaaring alam ninyo ang condo building na ito, Sir Red, dahil meron silang 3 floors na dedicated for office space. Hindi ko rin alam kung malapit lamang din ba ito sa kung saan nag-e-air ang Hilakbot 24/7 at maging ang inyong studio, pero to be honest, itong building na ito, sa lahat ng mga building na napasok ko na sa loob ng Ortigas, iba yung vibes talaga dito. Nung nasa 3rd floor na kami, agad ay binati kami ng madilim na hallway. Parang nakakaantok kapag napapadaan ka doon dahil sobrang tahimik. May common CR sa floor na iyon at medyo malayo-layo pa ang lalakarin mo mula sa aming office. Nang araw na iyon, dumiretso muna ako sa CR para mag-ayos hanggang sa naramdaman ko na parang may nakatingin. Hindi naman din ako ganoon natakot dahil nga nakakakita ako at parang naging normal na lang sa akin ang lahat. Nang pumunta na ako sa opisina, habang naglalakad, ramdam ko pa din na merong nakatingin sa akin hanggang sa makapasok ako sa opisina. Nagulat ako nang biglang may lumagpas sa akin at sa sobrang bilis nito ay hindi ko talaga namalayan kung saan siya pumunta. Napaupo talaga ako sa lobby habang naghihintay sa HR nang napalingon ako sa isang area na nasa gilid nakadikitan lamang ng isang wall. Doon ay may nakita nga talaga akong isang babaeng nakaputi. Biglang pumuesto sa gilid ng table na katabi ng upuan ng taong nag-e-area doon. Nagulat tuloy ako nang bigla ding tumingin sa akin yung babae at unti-unting ngumingiti to the point na para bang nang aasar siya. Hindi ko rin sigurado kung ngiti nga ba iyon o ngisi na. Ang ginawa ko na lamang ay nagpatay mali siya at kunwari hindi ko siya nakita. Doon ay nabuo sa isipan ko na maaaring ito yung entity na nararamdaman ng ilang mga kasama ko sa building na iyon na lagi ding laman ang aming kwentuhan kapag nag-iinuman. Maaaring siya rin, yun bang nagpaparamdam na palaging nakatingin sa akin sa CR. Ilang buwan ko din tiniis yung babae at yung presensya niya. Hanggang sa nakasanayan ko na nga ang pagpapakita niya. Hanggang sumapit ang isang araw, nagpalitan kami ng pwesto at kamalas-malasan ay napwesto ako doon sa area na kung saan tumatayo yung nakita kong babae. Bukod sa unang araw kong maupo doon, ay unang beses ko rin po na nakaramdam ng takot sa kanya dahil hindi lamang po pagpaparamdam ang ginawa niya. Bigla na siyang bumulong sa akin, Sir Red. As in nag-hi siya at malinaw ko iyong nadinig sa aking tenga. Nakakatawa mang pakinggan marahil sa ibang tigapakinig, pero totoo na yun ang katangi-tanging salitang sinabi niya at binulong. Mahina pero nakakahilakbot. Alam mong hindi tao yung nagsabi. After noon ay sinabi ko sa mga ka-office mate ko na nakakakita ako at ayaw ko sa pwesto na iyon dahil may babaeng nakatayo. Doon na rin nila kwento na dati pa raw ay meron nang nagpaparamdam doon at madalas umiikot mag-isa yung upuan o minsan ay lumilipat pa ng pwesto ang mga gamit sa lamesa. Minsan din daw ay biglang bumubukas ang pinto at may ilan pa nga kaming mga kasamahan na nagsi-CR din na ang pakiramdam ay tulad sa akin. Yun bang may nakatingin o nanonood sa kanila? Simula nang ma-confirm nila na meron talagang multo dahil din sa kwento ko, ginawa na lamang nilang tambakan ng mga dokumento at iba pang gamit yung area na yun. And luckily, hindi naman nagalit yung entity
at hindi rin naman lumipat ng pwesto. Madalas ko pa rin siyang makita sa hallway. Wala na rin nagsi-CR ng mag-isa sa mga ka-office mate ko. Sa ngayon, wala na rin po ako sa company pero madami pa rin akong mga kwentong hilakbot na na-e-experience sa building na iyon. Ang next ko naman na storyng ito, Sir Red, ay nangyari nung college ako nang magkaroon kami ng convention sa Baguio. Ang location ay isang camp na kilala sa mga ghost stories. Bago pa man po kami magpunta doon, usap-usapan na talagang maraming mga multo na maaari pang magpakita sa lugar at maaari din na ang aming experience doon ay maidadagdag sa listahan ng sandamakmak na ghost stories sa Baguio. At hindi nga kami nagkamali. 5 days ang aming ginugol sa nasabing camp at first night pa lang meron na ako agad naranasan. Ang first experience ko ay sa room na na-assign sa akin at bali 5 kami doon na nagsishare. Ang setup ay may 2 single bed sa malapit sa pintuan tapos sa tapat ay may 3. Pumesto ako sa pang-3 tapos pinakadulo nakatabi pa nung wall. Nagising ako in the middle of the night at napansin kong may nakatayo sa paanan ng katapat kong bed. Sa katunayan naalimpungatan pa ako at nagkusot na mga mata para makita ko ng mas malinaw kung sino yung nakatayo hanggang sa nagulat ako nang makita ko ang figura ng isang lalaki at nakatitig sa roommate ko na nakahiga doon sa kabilang bed. Dahan-dahan akong nagtalukbong at nagdasal na sana'y hindi niya napansin ang paggising ko. Namaluktot pa ako kasi natakot ako na bigla-bigla ay baka hawakan niya ang anumang bahagi ng katawan ko dahil isang ikot lang niya ay nasa paanan ko na siya. Medyo nahirapan akong makatulog ulit at kahit sobrang lamig ay pinawisan talaga ako. Nakatitiyak talaga ako, Sir Red, na multo iyon dahil sa kakaiba din niyang suot pero lalaki siya na may edad na. Isa pa, lahat kami doon sa kwarto ay mga babae. Kaya bakit ba magkakaroon ng lalaki sa loob ng ganoong oras kung kaya't ikwinento ko kaagad sa aking mga roommates kinaumagahan ang nakita ko. At dahil doon, pinagdikit-dikit na lamang namin ang mga bed namin. Ang ikalawang experience ko naman ay nangyari na nung 3rd day. Naisip na lamang naming magkakaibigan na magkita-kita at mag-ikot doon sa camp. Actually, pag lights off na kasi, mahigpit na ipinagbabawal ang paglabas sa camp pero dahil pasaway kami, tumakas kami at sinundo ako ng mga friend ko sa room ko. Nasa 2nd floor kasi iyon at ako naman ay nasa 1st. Habang naglalakad kami sa hallway na sobrang dilim, liwanag lamang ng buwan ang nagsisilbing ilaw namin noon. So para hindi po maging confusing, meron po kasing opening sa gitna yung bahay kung saan kami nag-i-stay. Just imagine na lang yung Japanese house pero Pinoy old house yung style. So nagpunta kami sa salas nun. Hanggang sa nagulat talaga kami nang may narinig po kaming nagbukas ng gripo sa gawin ng CR na nasa ilalim nung hagdan. Yung CR na iyon ay bawal ipagamit dahil nakalak din iyon kaya natakot talaga kami nang narinig namin ang biglang paglagaslas ng tubig galing sa gripo. Nagtakbuhan kami hanggang sa makarating kami sa sala. Nagkwentuhan lang kami tungkol sa mga creepy experiences namin na mostly ay ako lang yung may ambag. Yung plano namin na maglilibot sana sa camp
ay hindi na natuloy dahil sa takot namin nung gabing yun. Hanggang sa naputol ang aming pagkikwentuhan nang makarinig na naman kami ng footsteps sa second floor. Hanggang sa napagdesisyonan na lamang namin na bumalik na sa kanya-kanyang mga kwarto dahil baka una ay mahuli kami dahil may nagra-rounds na checker at higit sa lahat ay baka senyales nga na ayaw magambala ng mga entity dahil sa plano namin. So habang naglalakad pabalik, nadaanan ulit namin yung hagdan na may CR sa ilalim. Ito yung may kusang bumukas na gripo. Doon din kasi aakyat yung kaibigan kong isa kaya no choice talaga kami kundi ang dumaan doon. Papalapit na nga kami nang bigla akong nakakita ng batang pababa ng hagdan. Sinabi ko talaga sa mga kaibigan ko, Sir Red, pero sabi nila ay nasaan at wala daw silang nakikita. Kapit na kapit ako sa isa kong kaibigan tapos medyo naiiyak na habang pinapawisan sa kaba. Biglang tumakbo pababa ng hagdan yung bata at lumapit pa talaga sa amin. Doon nga'y napasigaw ako at napayakap na sa friend ko. Nakita ko pa yung bata na nakalapit sa amin at tumagos talaga sa isa ko pang friend. Halos ayaw ko nang dumilat matapos kong makita yung pagtagos ng kaluluwa ng bata. Ramdam ko na inaalog ako ng friend ko noon tapos narinig ko na lang yung isang prof namin na nagtatanong kung bakit kami nasa labas. Hinatid na lamang nila ako sa room ko na medyo nasa shock pa rin. Hindi ko na nga din naintindihan yung sermon ng prof namin dahil sa sobrang hilakbot ko. Pagpasok ko ng kwarto, gising na yung roommate ko kasi narinig daw nila ako na sumigaw at narinig din nila si prof na pinagagalitan kami. Kwento ko yung nangyari tapos dikit na kaming matulog nung gabing yun. Madami pa akong na-experience sa camp sa halos 5 araw naming inistay doon. Pero doon ko napatunayan na totoo ang mga kwento na marami talagang multo sa camp. Hindi lang isang chismis. Totoong totoo. Muli, Sir Red, maraming salamat sa pagbabahagi ng ilan sa mga kwentong katatakutan na hango sa aking tunay na karanasan. Sa katunayan, meron pa po akong mga ibang horror channels na napapakinggan pero sa inyo lamang. Kayo lamang po nakakuha ng puso ko. Mula sa storytelling, hindi talaga nakakaboring at kahit scary yung story, nawawala yung takot dahil sa mga paminsang sundot ng mga punchline. Pero overall, nagugustuhan ko po ang storytelling ninyo. Just keep it up. Once again, ako po si Love.